Magandang oras mga cart lover, mga kababayan. Good news dahil sa nahuli na kahapon lang, naaresto na ang assassin or shooter ni Charlie Kirk na di umano isang supporter o malapit na kaibigan ni Donald Trump. Ito ay nangyari sa University of Utah inside campus. Sa loob talaga ng campus nangyari kung saan itong si Tyler Robinson pala ito, 22 years old. Tyler Robinson, ito ay may diferensya daw sa utak ayon sa mga kamag-anak. Pero ayon din sa iba ay maraming conspiracy theory na pwedeng ito isang assassin na binabayaran ng mga kalaban ni Donald Trump. Kaya ito ang video hatid sa atin ng FBI atin panoorin. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. The family member also confirmed Robinson had a gray Dodge Challenger. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. Ito mga kababayan, ang talagang nagturo pala nito sa mga otoridad na itong si Tyler Robinson nga ang assassin ay mismo ang kanyang mga magulang, ang kanyang magulang lamang at mga kaibigan ito na kanyang sinabihan ng kanyang planong pag-assassinate kay Charlie Kirk. Maraming conspiracy theory ang umiikot dito sa pagbaril kay Charlie Kirk. Pwedeng political motivation, yung galit daw si Tyler sa sa mga pinagsasabi nitong si Kirk. Ano daw ito si Kirk kasi Charlie Kirk ay isang anti-LGBTQ. Parang ayaw niya ng mga ganyan na grupo sa LGBTQ. Pero malabong gagawin niya ng mga LGBTQ kay Charlie Kirk. Meron ding ibang conspiracy theory na baka yung binomba ni Trump sa Hamas at sa Iran, doon konektado itong Robinson Tyler. At meron ding pangatlong teorya na ito'y may koneksyon sa drug cartel ng Venezuela. Dahil pwedeng magbayad ng malaki yung Venezuelan, di ba? Venezuelan drug cartel para iligpit ang mga, kung hindi man si Donald Trump, ay ang mga malapit na supporter nito. Kaya maraming umiikot ngayon. Sabi ng iba ay wag maniwala sa mga sabi-sabi na personal na galit lang ni Tyler Robinson, kundi meron talagang nag-utos nito na isang malaking grupo. Okay, patuloy tayo sa pahayag dito ng FBI officer. Investigators identified an individual as the roommate of Robinson. Investigators interviewed that roommate, who stated that his roommate, referring to Robinson, made a joke on Discord. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators and allowed investigators to take photos of the screen as each message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including content of messages between the phone contact named Tyler with an emoji icon and Robinson's roommate's device. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush, messages related to visually watching the area where a rifle was left, and a message referring to having left the rifle wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets and a mention of a scope
and the rifle being unique. Messages from the contact, Tyler also mentioned that he had changed outfits. Ayan mismo mga kababayan, mga cart lover, tanging mga magulang at kaibigan pala ni Steven Tyler ang tumulong sa FBI para madali ang paghuli dito. Dahil merong di ba? Merong kakaibang galaw si Tyler. Alam natin kung mga na-influensya ito ng mga grupo na kalaban ni Donald Trump. Katulad nung nauna, yung bumaril din kay Donald Trump, yun ay hater. Hater yun, yung may galit kay Trump. Hindi naman sila personal na magkakilala ni Trump, di ba? Ibig sabihin, merong nagsulsol at merong nagbabayad niyan kasi mga pa yan mga medyo youngster pa, di ba? Kaya mapusok pang damdamin at isip at pwedeng masulsulan, pwedeng mabayaran, pwedeng gamitin. Kasi gano'n naman talaga sa Amerika ang kultura, mahilig sila sa baril Kaya kung na-connect yan doon sa, sabihin natin, sa Hamas ng Iran, di ba? O na-connect ang assassination na to sa Venezuela kay Maduro, ay ang nakataya diyan ay malaking pera. Kaya hindi basta babaril ang mga ganyan kung walang nag-uutos. Bakit barilin mo naman? Hindi mo naman talagang kalaban yan Narinig mo lang na merong merong tinataguyod na movement. Yung anti-gay, yun daw yun Kasi galit daw to sa mga LGBTQ pero hindi ako maniwala diyan. Malabong gawin yan ng mga LGBTQ. So nandun na lang tayo, i-narrow down natin ang teorya na ito. Ako, yun nga ang naiwang teorya para sa akin, yung sa Iran issue ni Donald Trump at sa issue niya ngayon sa Venezuelan President. Kaya yun lang ang natirang dalawang pwedeng paghugutan kung paano nagawa na mamaril nitong si Tyler Robinson ng isang Amerikano na tanyag ito kasi talagang matalino daw talaga tong si Charlie Kirk. Bakit babarilin mo yung tao na meron naman talagang tinataguyod na movement na adhikain? May adhikain si si Charlie Kirk kasi nga matalino. Bakit barilin mo? Wala na yun. Yung sa LGBTQ issue, wala yun. Nandiyan na lang talaga yan, umiikot sa issue ng Iran at saka ng Venezuela. Alright, ano sa palagay nyo mga kababayan, mga ka-art lover? Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit binaril nitong assassin na si Tyler Robinson, ang isang malapit na kaibigan at kaalyado ni Donald Trump? Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.